Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagmamahal. Kaya sinasampo sa pagkakahit kay Maria sa lahat ng mga anghel na banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pagpapanginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Inagbihan ng lingguning iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumayin niyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kagigiran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman Jesus, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Kung paano sinuko ako ng Ama, ay hindi naman sinusuko kayo. Pagkatapos sila'y tiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na.
ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala naman ang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang kagiliran. Makalipas ang araw, ngunit nagaling ko sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumalin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka lang mag-alang-lahan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kabalatang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga dagat, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Iso. Lolo-lola. Yan. Sa mga lolo-lola, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Alam mo ninyo, yan yung pinangarap ko din para sa aking mga magulang, hindi sa akin. Kaya lang na hindi na magkakaroon ang pangarap dahil 6 na araw pagkatapos sa ordinal, ang tatay ko ay namatay. Kaya hindi na rin sila makakapag-celebrate ng 50 years, 50th anniversary ng magkasama. Ito man, ito sa panahon ngayon na ang pag-aasawa ay parang sa lamang pagsuot ng damit. Yun pong maka 25 years ay kakaiba lang ngayon. Ay di lalo pa kapag naka 50 years, it's a fee. Kaya po isang pagbati sa inyo. Pero ito po, sigurado ako na sa 5 taong pag-usapan ninyo ay hindi naman talaga naging madali ang pag-usama dito. Imposible naman hindi kayo nag-awa. Pero ito po maganda para sa atin na kung gusto ninyo na tumagal ang pag-usama ninyo, tulad nila ang 50 years na. At kung bakit nila po, tulad ng sinisang namin sa mga bago nagpapakasal. Una, hindi pwedeng tumagal ang pag-usama nang hindi kasama ang Diyos. Sabi nga po nila, kapag nagpakasal kayo, yung ito nagiging rin. Pagpasok sa simbahan, dalawa kayo, pero paglabas nila, tatlo na. Bakit? Kasama nila ang Diyos. At hindi tatagal silang dalawa po at 5 taon kung hindi nila kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ito ang ating tatandaan, totoo yung lagi natin napakabalik